Magandang umaga, Griffin Masipag. Ngayong araw po ay pag-aaralan natin ang pansariling gawain na nakakabuti sa ating kapaligiran. Okay? So, ang layunan natin ngayon ay nakakilala ng mga gawi sa pangangalaga sa kalikasan na iisa-isa ang mga pansariling gawain na nakakabuti sa ating kapaligiran. So, bago tayo dumako sa ating aralin ngayon, ay magbalik-aral muna tayo. So, paano nga ba natin ipapakita ang pananalig sa Diyos? Okay, very good. Sa pagdarasal, okay, pag ikaw ay matutulog, bago matulog at pagkagising sa umaga, ano pa? Okay, very good. Kapag tayo ay kakain, tayo ay magdarasal bago at pagkatapos kumain. At of course, tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Okay, so ngayon ay magbabasa tayo ng isang kwento. Okay, pero bago yan, pag-aralan muna natin kung anong ibig sabihin ng mga salitang ito. Okay, una, impluensya. Pag sinabi nating impluensya, ito ay epekto o halimbawa na maaring tularan ng ibang tao or sa English, ito yung influence. Okay, na ikaw ay gayahin ng isang or ng ibang tao. Pangalawa, pananagutan. Ito ay tungkulin o responsibilidad na dapat nating gawin or gampanan. Pangatlo, kapaligiran. Lahat ng bagay sa ating paligid tulad ng lupa, hangin, tubig, halaman at hayop. Okay, so ang kapaligiran sa English ay environment. Okay, so basahin natin ang kwentong pinamagatang ang munting bayani ng kalikasan. Okay, makinig at aking babasahin. Isang Sabado ng umaga, nagkayayaan sina Sir Jackson, Sir Conrado, Bernard, Janela, Cubin, Scott at Ma'am Marisa na magsagawa ng clean-up drive sa paligid ng Baguio Central School. Napansin nila na maraming plastik, papel at bote ang nakakalat sa paligid ng paaralan. May ilan ding nagtapon ng basura kung saan at may nagsunog pa ng plastik na nagdulot ng makapal at mabahong usok. Nakakalungkot makitang ganitong kalagayan, sabi ni Sir Jackson. Kung pababayaan natin itong marumihan ang ating kapaligiran at maaaring magkasakit ang mga tao. Sumang-ayon si Sir Conrad at sinabi, mas mabuting tayo mismo ang magsimula ng mabuting halimbawa upang tularan ng ibang bata. Agad na kumilos sina Bernard, Janela, Cubin at Scott. Pinagsiwalang nila ang nabubulok at di nabubulok na basura at itinapon ang mga ito sa tamang basurahan. Samantala, si Ma'am Marisa ay nagturo sa mga bata kung paano magtanim ng mga punla at wastong pagdidilig ng mga halaman. Habang naglilinis, napansin ni Scott na bukas ang gripo sa hand washing area. Agad niya itong isinara upang hindi masayang ang tubig. Si Cubin naman ay nagpatay ng mga ilaw at electric fan sa silid-aralan na wala nang gumagamit upang makatipid ng kuryente. Bago sila umuwi, pinalalahanan ni Sir Conrado ang lahat. Huwag nating tularan ang mga taong nagtatapon ng basura kung saan-saan. Nagsusunog ng plastik, pumuputol ng puno ng walang dahilan at nagsasayang ng tubig. Ang mga gawain ito ay nakakasira sa ating kalikasan. Pagkaraan ng ilang linggo, naging mas malinis ang paligid ng paaralan, mas sariwa ang hangin, mas maayos ang kapaligiran at naging masaya ang mag-aaral at guro. Dahil sa kanilang magandang halimbawa, marami pang ibang bata ang natutong magtapon ng basura sa tamang basurahan, maglinis ng paligid, magtanim ng puno,
magtipid ng kuryente, napagtanto ng lahat na hindi kailangang gumawa ng napakalaking bagay upang makatulong sa kalikasan. Ang simpleng mabubuting gawain na ginagawa araw-araw ay nagiging mabuting ugali at nagdudulot ng malaking pagbabago sa buong pamayanan. So yan po ang ating kwentong pinamagatang ang munting bayani ng kalikasan. Okay, so pag-aralan natin ang kwento. So una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Okay, si Sir Jackson, Sir Conrado, Ma'am Marisa, Bernard, Janela, Scott at si Rubin. Pangalawa, saan naganap ang kwento? Okay, sa Baguio Central School. Okay, pangatlo, ano ang problema na kinaharap nila ng mga tauhan sa kwento? Okay, maraming mga basura. Ano pa? Okay, may mga nagsusunog ng basura sa kanilang paligid. Okay, at of course, napansin nila na maraming plastic, papel at bote ang nakakalat sa paligid ng kanilang paaralan. Okay, number 4, paano sinolusyonan ng mga tauhan ang problema? Okay, sila ay pinaalalahanan at sila ay nagkusa. Pag sinabi natin nagkusa, kahit walang nagsabi ay ginawa nila. Ano yung mga ginawa nila para masolusyonan yung problema ng maduming paligid? Okay, sila ay nagsagawa ng clean-up drive. Kung saan iseparate nila ang nabubulok at hindi nabubulok. At of course, pinaalalahanan sila ng kanilang mga guro at principal na dapat wag silang gumaya sa ibang mga tao na nagtatapon ng basura kung saan-saan. Okay, dinudumihan ang mga ilog at tubig at nagsusunog ng mga basura. Okay, ano kayang aral ang napupulot natin sa kwento? Okay, mahusay. So, ang bata at matatanda ay may mahalagang papel sa pangangalaga ng kalikasan. Okay, simple man yan, maliit man yan na bagay tulad ng pagpupulot ng basura at pagtatapon sa tamang basurahan, ay nakakatulong yan para mapangalagaan ang ating kalikasan. Okay, kapag sama-sama natin sinasagawa ang mabuting gawain, nagiging malinis, ligtas at masayang tirahan ang ating community. Okay? So mula sa binasang kwento, ano kaya ang magiging aralin natin ngayong araw? Okay, very good. Patungkol sa pangangalaga sa ating kalikasan. Okay, so paano ba tayo makaka-impluwensya sa ibang tao para gayahin tayo? Ano ba yung mga dapat natin gawin? Okay, very good. So, paghihiwalay ng basura, kung ito ba ay nabubulok, hindi nabubulok, o kaya ito ay recyclable, o kaya ito ay toxic waste. Tulad na napag-aralan natin sa science ngayong week na ito. Pangalawa, paglilinis sa ating paligid. Pag nakikita ng ibang tao na naglilinis tayo sa ating paligid, of course, naiengganyo sila na gayahin din tayo na maglinis sa kanilang paligid. Pangatlo, pagtatanim ng mga puno dahil sa science, nalaman natin na ang puno ay may mahalagang papel sa ating lipunan. Dahil siya ang humahawak sa mga lupa, mas lalo dito sa Cordillera, kung saan nakalupit ang lungsod ng Baguio, okay, na binubuo ng mga matataas na bundok, at prone tayo sa landslide. Kung walang mga puno sa ating paligid, walang maghahawak ng mga lupa. Okay, pag walang maghahawak ng mga lupa, of course, magkakaroon ng landslide na pwedeng sumira sa ating kabahayan at kumuha ng buhay. Pang-apat, para gayahin tayo, magtipid tayo ng tubig. Okay, so pwedeng yung ginamit na panglaba, pwedeng yun din ang gamitin natin pang-flush sa
CR. O kaya, doon sa kwento, kapag may nakita kayo na nakabukas ang gripo, isara natin ito. Di ba? Tulad ng nangyayari sa ating paaralan, isinusumbong ninyo kapag nababahang ang inyong CR. Okay? Pero dapat ang una natin gawin ay isara ang gripo dahil nag-overflow na yung tubig sa inyong CR. At ikalima, pagtitipid ng kuryente. Okay? Kapag hindi ginagamit ang mga appliances sa bahay, anong gagawin? Okay, very good. Tanggalin ang saksakan. Okay, so ano ba yung mga simpleng gawain na may malaking tulong? Okay, pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, or sa science, yan ay waste segregation. So ilalagay natin siya sa tamang lagayan. Sa science, sa pag-aalaman natin na kapag isinama natin ang mga toxic waste na non-biodegradable tulad ng pesticide at insecticide, kapag nahawakan or na gamit or nasagi ng bata, ginamit niya yung kamay niya sa pagkain, pwedeng malason or mamatay ang bata. Kaya dapat alam natin ihiwalay ang ating mga basura sa tamang lagayan. Okay? Pag ihiwalay ng nabubulok at hinabubulok na basura, pagdilig ng halaman, pagtitipid ng tubig, pagtitipid ng kuryente, paggamit ng reusable na lalagyan. Pag sinabi natin reusable, instead na bili ka na bili ng mineral water, yung mineral water siya nakalagay sa plastic bottle. So instead na para mabawasan yun, gagamit tayo ng mga reusable na inumin or lagayan ng inumin or water bottle. Okay? At paglilinis ng sariling paligid. Okay, so ano nga ba yung mga hindi dapat natin gawin? Pagtatapon ng basura kung saan. Pagsunog ng plastic, dahil pwedeng maapektuhan nito ang lupa, hangin at tubig. Okay, at pwede din nitong maapektuhan ang mga living at non-living organisms na nakapaligid sa ating community. At next, pagputol ng puno ng walang dahilan at pag-aaksaya ng tubig. So yung mga gawain ito ay hindi magandang gayahin dahil may masamang epekto sa ating kapaligiran. Okay, kung lagi tayong gumagawa ng mabuti, mas magiging responsable tayo sa pangangalaga sa kalikasan. At kapag ginawa natin to, ang ating pamayanan ay magiging ligtas, magiging malinis, at magiging maayos ang ating kapaligiran. Okay, so yan po ang ating discussion ngayon. So i-apply natin ito. Okay, so basahin natin. So habang naglalakad pa uwi, nakita ni Ana ang kanyang kaibigan na nagtatapon ng candy sa kalsada. Ano ang pinakamabuting gawin ni Ana? Ulitin natin. Habang naglalakad pa uwi, nakita ni Ana ang kanyang kaibigan na nagtapon ng candy sa kalsada. Ano ang pinakamabuting gawin ni Ana? A. Magtapon din ng basura sa kalsada. B. Sabihin hayaan na lamang ang basura. C. Paalalahanan ng kaibigan na itapon ang basura sa tamang basurahan. Or titik D. Lumayo at huwag nang makialam. Okay, ang tamang sagot ay letter C. Susunod. Napansin ng mga bata na madalas pumaha sa kanilang barangay kapag umuulan. Ano ang pinakamalamang na dahilan nito? Napansin ng mga bata na madalas bumaha sa kanilang barangay kapag umuulan. Ano ang pinakamalamang na dahilan nito? A. Maraming puno sa paligid. B. Malinis ang mga kanal. C. Barado ang kanal dahil sa mga basurang itinatapon kung saan-saan. D. Mahinang sikat ng araw. Okay, letter C. Okay, next. Nakita ni Marco na bukas ang gripo sa paaralan kahit wala namang gumagamit. Ano ang pinakamainam niyang gawin? Nakita ni Marco na bukas ang gripo sa paaralan kahit wala namang gumagamit. Ano ang pinakamainam niyang gawin? A. Pabayaan na lamang ito.
B. Sabihin sa iba na sila ang magsara. C. Isara ang gripo upang hindi masayang ang tubig. Or letter D. Maglaro ng tubig kasama ang mga kaklase. Okay, ang tamang sagot ay letter C. Isara ang gripo para hindi masayang ang tubig. Ikaapat, isang grupo ng bata ang naglilinis ng kanilang komunidad at nagtatanim ng mga puno. Pagkaraan ng ilang buwan, ano ang inaasahang magandang epekto nito? Ulitin ko, isang grupo ng bata ang naglilinis ng kanilang komunidad at nagtatanim ng mga puno. Pagkaraan ng ilang buwan, ano ang inaasahang magandang epekto nito? A. Dudumi ang paligid. B. Dadami ang usok sa hangin. C. Magiging mas malinis, mas sariwa ang hangin at mababawasan ang panganib na sakit. Or letter D. Mas maraming basura ang mapipili. Okay, ang tamang sagot dyan ay letter C. Magiging mas malinis, mas sariwa ang hangin at mababawasan ang panganib na sakit. Kalima, may nakita kang taong nagsusunog ng plastik malapit sa inyong bahay. Ano ang pinakamabuting gawin? Ulitin ko, may nakita kang taong nagsusunog ng plastik malapit sa inyong bahay. Ano ang pinakamabuting gawin? A. Sumama sa pagsusunog ng plastik. B. Hayaang magpatuloy ang ginagawa niya. C. Magalang na ipaalam sa isang nakakatanda o barangay opisyal na nakakasama ito sa kalusugan at kapaligiran. At letter D. Magtapon pa ng iba pang basura sa gilid. Anong tamang sagot? Okay, letter C. Okay, so paano natin maipapakita ang pangangalaga sa ating kalikasan? Ano nga ba yung mga pwede natin gawin? Okay, so meron tayong tamang pag-segregate or waste segregation. Okay, tamang pagtatapon sa tamang basurahan, pagtatanim ng puno, at paglilinis sa ating paligid. Ano pa? Pag-conserve or pagpatay sa ilaw pag hindi ginagamit or sa mga appliances para makakonserve tayo ng electricity at pag-conserve sa tubig. Dahil 1% lang ng ating tubig ang maaari natin inumin at gamitin sa pang-araw-araw. Kapag naubos yan, of course, wala na tayong mapagkukunan ng malinis na tubig. Okay, so para sa inyong gawain, pumunta sa Wayground at i-enter ang code. So, ibibigay ko po ang oras para gawin ninyo ang inyong gawain. Maraming salamat sa pakikisama sa akin sa ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod.